Sabado ng madaling araw, matapos ang pukpukang trabaho, dito ang gimmick sa mga bar tulad nito sa Ortigas. Ganito ang buhay para sa bagong uri ng mga profesional na ginagawang araw ang gabi. That could remind me. Okay, so what they consider then is the most Brown rig, please. Pero wag nating unahan ang ating mga sarili. Bago ang gimmick, dito matatagpuan ang mga kabataang nagiging laman ng kalye pagdating ng madaling araw. Andito tayo ngayon sa isang call center sa Pasig. Medyo busy sila ngayon kaya hindi pwedeng masyadong maingay. Pero simula nang mauso itong trabahong ito noong maagang bahagi ng taong 2000, hindi na mapigil ang paglaki ng industriya. Sabi kasi nila, malaki ang bayad at laway lang ang iyong puhunan. Pero hindi ito kasing dali ng inyong iniisip. Ang maging call center agent ay hindi biro. Hi, Mr. Adam, please. Kilalanin natin ang mga ahente ng Revenue Edge, isang kumpanyang Briton na ilang taon na ring nasa Pilipinas. Ito, si Steve Ditching. 4 na buwan pa lang sa kumpanya, pero 4 na taon na sa call center industry. Naaalala niyo pa ba siya? Unang nakilala si Steve sa patok na TV show na Ang TV noong dekada 90. Dito na siya sa call center nagtatrabaho. Alam mo kung paano kasi nung kanina napupunta yung mga tawag? Wala, random yan. So mag-ring lang yung telepono nila automatic. Mag-ring lang yan. Kung ano yung call na matanggap mo, kailangan sagutin mo at kailangan provide ka ng service. Hindi ka pwedeng mamit. Matalino, matatas at kampanya sa mga abilidad. Mahusay na Steve sa tako sa kanilang opisina. Normally, what we need are computer. Yung nakita mo sa station namin. And it's confidential, right? Yeah, it's confidential. So, meron kaming exercises pre-shift, before the shift. Ka-practice kami. Kasi ito yung ano namin puhunan namin yung boses namin. Parang singers din. So ano yun? Parang kaya mo exercise yung dila mo, yung mouth mo, yung throat mo. I-encourage kami gawin yun para hindi mabilis mapagod. Hindi na lamang basta-basta ahente si Steve. Isa na siya sa mga supervisor ng kumpanya. Malaki na ang kanyang inasenso sa trabahong ito. Ano yung mga bagay na kapag pa-decide sa'yo na sige, gagawin ko na to for a long time? Una-una is mabilis fast-paced ba? Kumbaga, walang time para magpahinga ka. Sa telepono ka. Sa telepono sila. Tapos sa isang call, next call agad. Tawag ulit. Kumbaga, fast-paced ka. Yung buong 8 hours o 9 hours ka na nasa trabaho, may ginagawa ka, hindi ka nabubog. So, na-utilize ka. Tsaka, maganda kasi yung disiplina. Pag late ka ng 1 minute, late ka na. Hindi po late ka a few seconds, late ka na agad nun. Pag kunwari, meron kayong may rules kayo sa opisina na bawal malate ng ganito karami. Kahit sabihin mong tatlong lates lang for that week, ng linggong yun, na tigo 1 minute lang, automatic may sanction ka agad. Kumbaga, yung disciplines, yung absence, kung may sakit ka, kailangan talaga may present ka na medical certificate. Ano yung disiplina, yun yung nagustuhan ko Maraming Pilipino ang nangangarap na maging call center agent, lalo na ang mga bagong graduate. Unang-una, relatibong mataas kasi ang sweldo dito. Kung nasa 8,000 lang ang starting salary sa ibang mga trabaho, lagpas doble ang sahod ng mga call center agents na naglalaro sa pagitan ng 16 hanggang 20,000 kada buwan. At mas malaki pa ang kita para sa matataas ang posisyon tulad ni Steve. Pero ano nga ba ang isang call center? Call center ang tumatanggap ng mga tawag mula sa mga taong kailangan ng serbisyo, naghahanap ng tulong o bumibili ng produkto gamit ang telepono. Halos lahat ng mga call center sa Pilipinas ay pag-aari ng mga banyagang kumpanya. Ito ang dahilan kung bakit gabi nagtatrabaho ang marami sa mga call center agents para sabayan ang oras ng kanilang mga kliyenteng foreigner. Baliktad tuloy ang oras ng tulog at kain nila Steve. Body clock mo nag-change. Anong klaseng adjustment yun? Lalo na nung simula na yung pagkain mo, siguro yung agahan mo, naging hapunan na naging tanghalian, etc. etc. How did you adjust? Nung first week siguro, nahihirapan ako kasi sinasabihan ko pa rin yung kain ng mga tao sa bahay. Minsan kailangan ko na matulog. Pagkatapos yung tulog, yung mga tao gising.
kailangan magising din ako. Hindi ako pwede matulog, isip ko sayang yung araw. But eventually, natutunan ko na i-adjust dahan-dahan na Bidang-bida rin ang mga call center sa pamahalaan dahil nagpapasok daw ito ng pera sa bansa. Sa katunayan, kung ano-anong insentibo ang binibigay ng gobyerno sa mga foreign investors tulad ng mga diskwento sa buwis at murang pasilidad. Ang resulta, halos 40,000 trabaho ang nagbubukas sa mga call center taon-taon. Sa dami ng mga ahenteng aktibo tuwing gabi, nagkakaroon na sila ng sariling kultura at kagawian. Ilan lamang ito sa mga palatandaan ng isang call center agent. Una-una, karamihan ng almost lahat ng mga call center agent is mahilig sa gadget yan eh. Yun. It's either bago cellphone, high-end yung mga sapatos, high-end yung mga earphones, headphones, jackets, yan, yung mga jackets, laging high-end. Siyempre kasi araw-araw nilang gagamitin. Ang high-end para maganda at saka matibay, di ba? Tapos karamihan dyan, basta karamihan ng call center, makita mo pag pag nakita mo yun sa gabi naglalakad at mukhang fashionista, sa call center nagtatrabaho yan. Pero ang pinakamatinding kalaban ng mga ahente ay ang matinding stress na kakambal ng kanilang propesyon. Walang tigil ang pagpasok ng mga tawag at sari-saring individual ang kanilang nakakainkwentro. May mga bulol at mabagal umintindi at ang iba naman, bastos kausap. May galit na galit, ganyan-ganyan. Tapos pag kagbaba ng phone, medyo magmumura yan. Bad trip na bad trip. Sabi ng manager namin, ako yan ng director namin, come here, take your break. Take your break. Naglipa na sa industriya ang maraming horror stories tungkol sa miserableng buhay ng mga call center agents. Bawal umihi ng wala sa oras. Pinagtatrabaho kahit may sakit. Walang pahinga sa pagitan ng mga tawag. At kapag hindi na talaga kaya ang antok, pwede rin silang umidlip sa mga tulugan gaya nito. Uso talaga yan, matutulog ka kasi sa linya ng trabaho namin minsan kulang tulog mo. Kaya pag instead na ikain mo, tulog mo na lang. Dahil hating gabi ang trabaho, halos hindi na rin daw nakikita ng mga call center agents ang kanilang mga dating kaibigan. Kaya ang barkada nila ngayon, ang mga kasama sa opisina. Kayo po ang pinaka-senior sa team? Pinakamatanda. Ako ang pinakamaganda. Talaga? Paano po kayong napasok naman dito? Hindi kasi unang-una ex-abroad ako. Tapos, siyempre may edad na ako. Nung dati kasi, nung bago ako umalis, nasa pharmaceutical company ako. Pero, ngayon, alam mo naman mga companies may age limit. So far, ito lang ang industry na walang age limit. Ganito sinusulit ng mga ahente ang maiksi nilang break sa pagitan ng trabaho. Konting pagkain, kwentuhan, yosi, at kape. Kung isasama pa ang baliktad na oras ng tulog at stress sa opisina, problema sa kalusugan ang nagiging resulta. Marami na siguro ang fraction ng tao na o percentage ng tao na nag-yosi or mas umiinom because of the stress nga. You want to relieve the stress dahil sobrang stressful talaga. Sabi ko, fast-paced siya eh. Tuloy-tuloy, walang hinto, walang moment para magpahinga. Sa pag-aaral ng Occupational Safety and Health Center ng Dole, natagpuang marami sa mga call center agents ang madaling nagkakasakit. Sakit sa mata, katawan, tenga, at lalamunan ang karaniwang reklamo. Hindi nakakakain ng tama. Some of these people do develop peptic ulcer disease. So, isang mga complaint dyan, sumasakit ang tiyan, no? And this is because, not only that, no, masama na yung eating patterns nila, karamihan sa kanila, pag break time, sigarilyo. And that aggravates the problem. It's smoking for one. It is a well-known fact na sigarilyo causes lung cancer now. Sila, excessive yung lung smoker, lung smoke inhaled nila, edi mas tumataas yung chance nila na mag-develop ng lung. Isa yun sa nakakatawa dahil napakaraming propaganda, napakaraming hype tungkol sa call centers. At nakakasilo din talaga yung relatibong malaking sweldo na bibigay nila. Pero kung titignan natin, yung mismong official na ulat na 372,000 na trabaho sa call center, hindi pa yan 1% ng trabaho sa buong bansa na 39 million. Kung tutuusin, kulang pangaraw ang mga job opening sa mga call center para sa mahigit kalahating milyong graduate sa kolehiyo pagdating ng 2010.
Paano pa kaya sa mahigit 4 milyong Pilipino na wala pa ring trabaho at hindi naman kayang mag-call center? Dagdag pa ni Africa, hindi pa aabot sa 2% ang inaambag ng call center industry sa kabuuang ekonomiya ng bansa. Isang malaking problema sa call centers ay napakalutang na aktibidad yan. Hindi siya nag-uudyok ng produksyon sa ekonomiya. Hindi tulad halimbawa kung trabaho sa agrikultura o trabaho sa industriya, nag-uudyok siya ng produksyon sa buong ekonomiya kasi kumuha ka ng inputs mula sa loob ng bansa. Kung kumuha ka ng inputs sa loob ng bansa, may likha kang trabaho dun sa mga negosyo na nag-generate na inputs na yon. Dahil sa kombinasyon ng galing, sipag at swerte, sa ngayon, isa si Steve sa mga nagtagumpay sa industriyang ito. Pero walang shortcut sa pagpapaunlad ng bansa at malinaw na hindi ang mga call center ang mahiwagang lunas sa mga sakit ng ating ekonomiya. Tulad ng libo-libong tawag na sinasagot ng mga ahente gabi-gabi, mabilis ding maglalaho ang mga bunga ng call center industry kung dito lamang nagtatapos ang stratehiya ng gobyerno. Thank you, and you have a very lovely day. Bye!